concepts in reading and understanding art. So, ang intention ng art appreciation is for you to make use of the visual arts or mga paintings, posters, and anything that we can perceive, and then get or extract the information out of those materials or those paintings or those artwork. So kaya tayo nag-aaral ng art appreciation. It's not just about appreciating the art and how it was created, but also to get the meaning out from the art, So we have to create an interpretation about the art, and by understanding the meanings of an artwork. So ano ba yung una? Yan. So yung lesson natin ngayon, ang intention niya or yung kanyang goal is to be able to analyze the artwork using three planes of interpretation, ideally the semiotics, the semiotical, the the iconographical, and the contextual. Okay? So, ayan. Teka lang. So, deriving meaning from art. Ano ba tong deriving meaning from art? Whenever we see an artwork, mapa-sculpture man yan, architecture, film, video, di ba, yung mga, yung the narrative, the first thing we do is to know the elements, no? Ano ba yung mga elemento? And ano ba yung mga elements ng artwork na yon, so that we can engage cognitively, no? Maunawaan natin or gamitan natin ng utak o pag-iisip yung pag-intindi, pag-obserba sa isang artwork. And then cognitively, so nag-iisip tayo, and perceptually tinitingnan natin yung isang sining. So ang idea, kino-connect natin yung sining sa buhay natin in our context to somehow create an interpretation about the artwork. So think of artwork interpretation as peeling layers, no? Para kayo nagbabalat ng prutas, no? So meron kang layers, meron kang balat, meron kang laman ng prutas hanggang doon sa pinakabuto. Diba yung konsepto halimbawa ng mangga, for example. So yung mangga may balat, meron siyang pisngi, yung pinakawan ng mangga at yung buto niya, di ba? So para maintindihan mo yung content or yung nilalaman ng mangga, kailangan mo siyang balatan, di ba? Kailangan mo siyang unawain. Ganon din sa pag-examine ng artwork. You have to think of it or himayin, no? Himayin yung mga simbolismo, mga bagay-bagay doon sa artwork to derive to a certain interpretation. So, from this is a think of the artwork interpretation as peeling layers from visual structure to cultural context. So, mula sa mga larawan na ipinapakita o nasa loob ng isang sining hanggang sa yung may lathala. So, our role as a viewer is active, not passive, for the artwork through interpretation. So, aktibo tayo nun. Iniisip natin, inobserbahan natin ng malinaw, bawat makita natin, maobserbahan natin, isip natin. Kaya siya tinawag na active. Yan, form and content. The form and content creates the artist's message. It's through understanding the forms, the content, yung artwork form and its content, kung saan ba yung artwork, we can somehow jump into an interpretation or derive to an interpretation. So content is the emotional or intellectual message the artist communicates, and you can decipher that or understand that by observing the subject, no? What is represented. Ano, di ba naalala niyo yung types and kinds of subject natin?
'di ba? Yung mga past few weeks, we talked about that, different kinds. May portraiture, kapag tao, 'di ba? May landscape and so on. So you have to observe the subject. By observing the subject, you will derive to the question of representation, yan, or yung form, no, how it is organized. So to decipher the content, you have to observe the subject or what is the artwork all about or what is represented in the artwork. And then you observe the other symbolisms, other elements na nandoon sa artwork, how it was organized. So somehow, pagka nagets niyo yung paraan ng pagkaka-organize ng mga elemento sa isang artwork, ay nakaka-derive kayo sa interpretation. In abstract work, meaning comes from shapes and elements rather than recognizable images. So doon sa abstract, kung nakita kayo ng abstract art, ano bang pagbabasihan nyo doon? Wala naman halos ibang imahe na nandoon, kundi out from the forms, shapes, colors na available sa isang abstract painting, nagde-derive kayo ng kaisipan, nagde-derive kayo ng imahe, nag-imagine kayo ng mga bagay-bagay para makapag-derive kayo ano ba yung subject or tungkol saan ba itong abstract art na ito, no? And how things are organized to us viewers see that angle or meaning ng artwork na yon. Sorry, excuse me. So, material substance is the physical properties reveals the artist's intention. So, yung physical attributes o properties ng isang artwork tumutulong sa atin para malaman natin kung ano yung intention ng artist. 'Di ba? For example, sa sculpture, kung ang sculpture na ginamit, ang material na ginamit ay bronze instead of cement, 'di ba? Parang mas matagal kasi ang buhay ng bronze kaysa sa semento, 'di ba? So, makita mo yung intention ng artist is not just an artwork that can be showcased for a short period of time, but rather he wanted his artwork to be long lasting. Kaya yung ginamit niya na material ay bronze or other more durable material. Nagets mo yung idea? So, kung ano yung ginamit ng artist, doon yung naintindihan kung ano yung intention niya, gaano katagal, gusto niya naka-display yung artwork niya, 'di ba? And so on. Beholders share your role, your active role. Lahat tayo bilang viewers, 'di ba? Sabi nga, the beauty is in the eye of the beholder, 'di ba? So we behold an artwork, we see the artwork and try to extract information from that artwork. So ano nangyayari? The meaning in artwork is very unstable and may varies from viewers to viewer. Magkakaiba tayo ng interpretation. Magkakaroon ng pagkakataon mag-iiba at mag-iiba yung ating meaning na nakukuha sa artwork. Bakit? Because of our differences in terms of context. Ano yung ating konteksto? Saan tayo lumaki? Anong lengguwahe ginamit natin? Nakapag-aral ba tayo? Hindi nakapag-aral? Mahirap ba tayo o mayaman? Lahat ng yun nagko-contribute doon sa meaning making natin ng artwork, no? Yung meaning making o yung pag-unawa natin o pagtatalaga natin ng ibig sabihin ng isang artwork. Kasi depende po yan, no? Kung saan tayo nagmula, saan tayo lumaki, di ba? Anong panahon yung ating kinalikihan, panahon ba ng gera, and so on. So maraming mga bagay na nag-aapekto doon sa meaning making natin o yung paglalagay natin o pagtatalaga natin ng ibig sabihin isang artwork. Your reservoir of experiences and images. Whenever we see something in front of us, kinokonek natin yung sa sarili natin, no? And we try to add our beholder share o yung we must share something about it. So anong gagawin natin? Ating mga karanasan, mga nakaraan, mga nakaranasan, mga alaala, no? We try to connect or recollect these memories, no, these past experiences, the images that we already have seen, no, lahat na yung babalikan mo just to
you know, put a put an interpretation or to assign a meaning on a certain artwork or a certain symbol, a certain part of painting. So understanding requires specific conceptual skills that direct your attention. So para maunawaan mo yung bagay, kailangan mong mag-focus ka ng maigi doon sa bagay na yon. So after you focus on that specific symbol in an artwork, you may need to shift from casual viewing to reflective strategy or inuunawa mo nga ano, binabalik-balikan mo yung mga nakaraan mo just to create a sense about about an image or a symbol in a artwork. Mm, kaya sa artwork, hindi lamang tayo tumitingin doon sa artwork itself. Hindi lamang tayo nag-oobserba or inuunawa yung mga simbolo no by the artwork itself. No, but from the symbolism of the artwork hanggang sa contextual context ng artwork na tinitingnan natin. No? Your interpretation draws strength from the historical, social, political, and cultural knowledge. So, yung stories about things, yung social, sa pakikipag-usap mo sa kapwa mo, ayan, political, yung mga may kapangyarihan sa bayan natin, lahat ng yan nagko-contribute doon sa meaning making or interpretation mo on a certain artwork. And understanding the artist's intention is important, though the artists aren't always the best interpreters. So, ang pinaka-idea, kaya tayo nag-oobserba at tumitingin sa isang artwork ay para mag-create ng interpretation, no? Or, understand that interpretation is our wild guess about the artist's intention, no, about the artwork. Teka lang ah. Hmm. Hello, hello. Yan, sorry, kumuha ng tubig. So, yan. Context, no, yung environment where the artwork is created, who created the artwork, no, the time the artwork was created, yung panahon o yung era kung kailan nagawa yung artwork. All of those are very important to somewhat jump into an interpretation or, a wild guess on the artist's intention of creation of the artwork. Naintindihan nyo? Nakasunod ba kayo? Thumbs up nga kayo kung nandyan pa ba kayo. Yan, thank you po. So, yan. Punta tayo dun sa tatlong plane or baga dun sa pagbabalat o paghihimay ng ibig sabihin ng isang artwork. No, may tatlong plane tayo na baga tatlong bahagi tayo na pwede nating obserbahan para makagawa tayo ng interpretation about the artwork. No? Halimbawa, ayan, yung pinakauna is the semiotic plane. It is the semiotic plane. No? The semiotic plane is the visual language and the signs. Sa isang painting, for example, may sisilipin lang ako. Alam ko may dinownload akong painting eh. No? Um, think okay to, teka lang.
stop sharing. And then I'll share the screen. Yan, kita niyo ba siya? 'Di ba? So, ano ba yung semiotic? The semiotic plane, yan, is you analyze the artwork as an assemblage of science and uh, science construct nga nasa semiotic plane. If you want to jump to an interpretation and to somehow guess part of the intentions of the artist, no, all you have to do is, the first thing you can do is to rather go to the semiotic plane. You consider the artwork as a assemblage of signs constructed according to medium convention. So, dito, pag nakita ninyo sa painting natin, na meron kayo nakikitang mga larawan na may mga simbolo, may mga signs and symbols available in this painting. So, you focus on how line, shape, color, and or attribute meaning. So tinitingnan mo na may bahang blue na nakikita mo diyan, how it contribute to the meaning. According kay Sanders Peirce, no, isa yung may gawa nung semiotic, no, isa sa mga scholars ng semiotic. The sign, no, there are sign components na tinatawag. O ang isang simbolo, meron siyang tatlong bahagi. Yung sign vehicle, no? In other term, we call it the sign, or dito kay Pierce, dito sa discussion natin, the sign vehicle or the form, no? It's siya yung nagdadala nung simbolo or nung sign. And then, may object or yung what it refers to, no? Yung signifier na tinatawag, or ito yung among dun sa sign, meron siyang bahagi na nagbibigay or nag-change ng meaning. And lastly, the interpretant or the meaning or your understanding. So, ito, no, we call it the sign vehicle, the object, and then the interpretant. So, halimbawa, mag-ano tayo ng example bago tayo pumunta sa painting. Sa mukha natin, no, yung mukha natin is considered to be the sign vehicle. Kaya siya side vehicle because it consists of different elements. We have the eyes, the eyebrows, yung ating noo, 'di ba? Yung guhit sa ating noo, yung ilong natin, yung bibig natin, ayan. Lahat ng 'yan ay separate na iba't ibang mga signs that you know, that is within or nakapaloob doon sa sign vehicle, which is yung ating mukha. So, ngayon pag halimbawa, yung kunot ng noo, no, yung pagpunot ng noo natin, ayan, you can consider that as a object, no? Or what it refers to o yung signifier na tinatawag. So, may kunot na noo, anong naiisip ninyo? Ano yung interpretant o ano yung possible meaning? Naguguluhan siya, galit siya, di ba? So, yun yung idea. So, pag sinabing interpretant, that is the meaning. Pag sinabing sign vehicle, ito yung bagay na hawak-hawak niya yung iba't iba at maraming mga simbolo. And then, within that thing or bagay, may object tayo na tinatawag or the signifier that creates the meaning. Sa examples ko, yung kusot ng noo, yung kunot ng noo is the signifier or the object. 'Di ba? Pag nakita mo yung isang tao na nakakunot yung kanyang noo, 'di ba? Meron kang interpretant or meron kang meaning na nade-derive. Naintindihan niyo ba? So this time, halimbawa, look at this, na punta tayo rito sa may artwork na ito. So napansin niyo ito ay kalabaw, tama, 'di ba? So bakit niyo siya nasabing kalabaw? Because you observe, you focus on how lines, colors, texture, and organization contribute to the meaning, 'di ba? Tinatry mo siyang naghahanap ka ng mga kumbaga linya, yan, mga color and texture. So ito na tinatawag natin. So, punta tayo rito na sa semiotic plane. So you observe, no, the lines,
Ayan, nakita mo yung linya, yung forma, yung kulay, 'di ba? And based from this, nagde-derive ka ng ganyan. Nagde-derive ka ng inyong meaning. So, since ganito yung kanyang hugis ng kanyang kamay, kahawak siya doon sa lambat, lahat sila palayo, parang naghihila. So, ang interpretation mo, naghihila sila ng bagay, 'di ba? So, you just observe the line, shapes, color, texture, yung mga basic elements ng visual arts. That's semiotic plane. Okay? Nagigets nyo ba? Saan na ba to? Thumbs up na ako, naiintindihan ninyo. Thumbs up kayo. Ayan. So that's the semiotic plane. You base on the signs, symbols, and the signs, the seer, and the signified. Ngayon, sinasabi rin dito, kaya ko ng konti, no? Sinasabi din dito na the signification strategies include three things, no? Yung sign, yung pag signification strategies o yung na-consider mong sign, meron siyang tatlong uri or tatlong category. We call the icon, the index, and the symbol. So, ano yung icon? The icon has a resemblances. So, napansin mo na ito yung tao, 'di ba? Napansin mo na tao 'yan. Bakit siya naging tao sa paningin mo? Because of the resemblances nung kanyang buhok, o yung tenga niya, yung kanyang kamay, yung kanyang katawan, 'di ba? May short siya, parang may short siya rito. Ito naman parang paa yan. Well, puro parang 'yan. Ang tawag natin yan is icon or resemblance. Ibig sabihin, yung isang sign o yung isang symbol ay hawig, no? Kahawig niya yung katotohanan o yung reality, yung real objects. Ito nga ano yung katawan ng tao, ayan. Nasabi mong tao sila because it contains resemblances of human body, 'di ba? May kamukha. So we call it icon. Ano naman sir yung index, no? Yung connection. Yung connection is more of a yung kumbaga hindi siya resemblances but more of a byproduct. Halimbawa usok, yung usok sa apoy, no? So yung usok, pag may usok, meaning may apoy, 'di ba? Ganun yung idea. So sa usok is a sign na mayroong apoy. Naiintindihan ninyo yung connection, 'di ba? So byproduct ng apoy yung usok. Kaya pag may usok, may apoy kang naiintindihan. So halimbawa yung puno, malalaman mo yung kanyang pagkakakilanlan o anong uri siya ng puno by its fruits, 'di ba? So, kung siya ay may bunga, ano na 'yon. Ganun, 'di ba? Ganun yung sistema. So, ang tawag natin doon is the index or yung connection. Na may konekta sa isa't isa. And lastly is the symbol or yung convention or conventions. Because symbols are created by institutions. No, it is the institutions like the church, the school, no, government, yung mga malalaking mga institusyon na yan, sila nagdidikta ng ibig sabihin ng simbolo. So halimbawa, dito sa ano, dito sa artwork na ito, pag tinignan niyo ng maigi itong air na ito, bagaman may alon-alon na, kasi sabihing index kasi ito ay hindi naman siya mukhang dulot o hindi naman siya mukhang ano, bunga nung isang dagat, 'di ba? Hindi siya mukhang dagat. But because the church, the society, no, the community o kaya ay sabihin natin mga malalaking tao, no, yung nagdikta na ito yung ibig sabihin nito ay tubig, paniwalaan natin. Kasi sabi nila yan itong isda na to, oh, 'di ba? So, hindi naman talaga siya totally kamukhang-kamukha ng isda. Pero because in the artwork, they said to be the fish, sabihin mo, fish sila. Conventions or papaniwalaan natin. Saan na ba yung okay? So, yan. That's the semiotic plane.
you try to understand the artwork based on the elements present in that artwork, 'di ba? Gano'n yung semiotic. Next is the iconographic. Pag sinabing iconic, hindi iconographic. Iconic plane is you identify images, motifs, and subjects based on established symbolic practices. So mula bata pa lang tayo, tinuruan na tayo ng mga symbolic practices. Ano yung symbolic practices? Ito yung mga pambansang puno, pambansang halaman, pambansang sapatos, pambansang damit, yan, mga ganyang bagay. These are, we call it symbolic practices na yan yung hinahanap natin sa isang artwork. Let's say dito sa artwork na ito, no? Ano yung nakita ninyong mga iba pa na mga icon or mga images or motifs? Nakita mo yung kalabaw, halimbawa, yan yung kalabaw, tatlong ulo ng kalabaw. Nasabi mo na sila ay kalabaw because of the ano, ah, may kasama ka eh. Sinabi nung kasama mo, no? Na siya ay kalabaw, di ba? I guess yun, it's identified image or motifs. Ayun. So, think myths, literature, and standard represented practices. My answer is art functions, visual metaphor, fusing observation or observable image with mental image. Ganun ang ginagawa natin. It's a visual metaphor. Pinasama natin yung observation natin at yung nasa isipan natin. So, punta tayo sa artwork. Yan. So, pagka tinignan niyo ng maigi, ayan, ano yung iconic dito sa artwork na ito? Yung kalabaw is an iconic, dahon, ayan, yung dahon is an iconic. Yan, yung mga magsasaka, yung itsura ng magsasaka are very iconic na tinatawag. And they run on what we call the iconic plane or symbols and identification. Teka lang ah. Okay. Punta tayo dito, no? Iconic yan. Sabi dyan, sanay tayo. Yan. You identify images, motifs, and subject based on established symbolic practices. So, pag drawing ka ng kalabaw, kalabaw yan. Kaya, ang tingin mo dyan, kalabaw din. Diba? So, you identified, halimbawa yung damit ng babae, you identified it babae, bakit? Kasi nakapalda siya. That's a symbolic practices. 'Di ba? Ito magsasaka ito. Paano mo siya nasabing magsasaka? Kasi ganyan yung sa kasuotan ng magsasaka sa Pilipinas. Ganyan din yung itsura nila pagka nag-aani sila. So, based on symbolic practices o yung mga kasanayan na ng mga simbolo. Okay? So far, nakakasunod naman ba kayo? Thumbs up nga kung nakakasunod kayo dyan. Okay. So, next is lastly is the contextual plane. No, contextual plane is very important. The reason kung bakit kapag nakita kayo ng artwork, naka-include sa artwork when it was crafted or created, 'di ba? Sino yung artist nito, 'di ba? Because ayaw mo man tanggapin or sa ayaw mo man sa gusto mo, no, the cultural and historical um history and the culture has an impact in first creation of this artwork. Hindi magagawa itong mga artwork na to kung walang pinaghuhugutan sa kultura at sa history, no, sa mga pangyayari yung artist na gumagawa ng artwork. Ganun din tayo as viewer, no? Meron tayong kultura, meron tayong mga alam na history, may mga ala tayo, and all those are able to decipher or attach or assign meaning doon sa nakikita natin sa artwork. No, you decipher deeper meaning with cultural background, time and place, iconological interpretation, synthesizing
artists, formal and iconic worldview, prevailing fundamental culture principles. Sa madaling salita, yung kapalibot doon sa artwork. Sino yung artist? Taga saan yung artist? Anong taon ito na-publish or nagawa? Tapos contribute dun sa meaning making natin. Because we are constantly trying to, understand why we are thinking those ideas. Okay. Yan. Improvisation. Punta tayo dito. So, punta tayo rito. Let's see it on the contextualization. Yung contextual, ano tawag natin doon? Contextual plane. So, it was created, no, ano ba kasi yung title niya eh. Pero this was created, I think parang mga panahon nila, before Marcos, no? Sila Quezon, parang ganon. Or, I don't know, parang we can safely say mga 80s, no? Panahon ng 80s. So anong pinapanghalagahan doon yung mga Pilipino na naghahanap buhay at nagsisikap. And that is why yun yung nakita ninyo dito sa mga artworks na ito. Mga lalaki na nangingisda, mga kalalakihan na nagtatanim. Yung babae ay nasa gitna. Diba? So, sana nagigets ninyo yung three planes natin. We have the semiotic, you observe the signs and symbols in the artwork, try to interpret it. And then we have the iconic, where you go find iconic images in a visual art, and then based from that, comprehend an idea. Okay. Yeah. Improvisation. Yan. Improvisation or spontaneity in art creation. Improvisation is extemporaneous creation that has legitimate place in art making. It occurs within established convention while allowing spontaneous expression, creates originality through unconstrained spontaneous approach, process guides outcome rather than following preconceived images. So yung improvisation is very sabihin natin na parang well established dito sa art industry. May mga gumagawa talaga na nag-improvise sila, or sabihin natin na extemporaneous yung creation nila ng artwork. For example, yung sa YouTube, 'di ba, yung nagtatapon lang ng pintura. Lalagyan niya ng pintura, papaikutin niya, tapos maggagawa na yun ng kusa ng mga swirl-swirl, 'di ba? So hindi niya planado na yun yung kakalabasan totally. Kundi nasa isip niya lang somehow vaguely is na i-imagine niya ano yung possible na kalabasan. Pero hindi niya talaga control yun. And that's the reason why we call it improvisation. Nag-i-improvise lang, or you do it extemporaneously. Okay. How improvisation creates distinctiveness. So, improvisation, lipat ko lang yung sharing. Okay. Wait lang. Okay. So, improvisation, wait lang, maganit ko. So, how improvisation creates distinctiveness. So, yun nga, yung uniqueness na nagagawa ng improvisation, grabe. Bakit? Kasi hindi to halos planado lahat. Na malaking bahagi ng improvisation art, yung mga extemporaneous art, ay hindi talaga ganun kaplanado. So, pag nakagawa ka ng maganda out from the improvisation, ibig sabihin magaling ka talaga. So fine art cannot be produced mechanically. It requires genius and new rule creation. Improvisation emphasizes
process over final product. So, the improvisation, wala kang pakialam kung ano yung possible na kalabasan, no? Kundi nasa plano mo lang yun and then bahala na kung ano yung kalalabasan. Which is more on the process, how you speed up the process and creation of artwork. Yun. Yun yung maganda sa improvisation kasi kumbaga may laya ka eh, no? May laya kang gumawa and then hindi lahat planado. So, kung ano kalabasan, yun na yun, 'di ba? Yun yung kagandahan ng ng improvisation. And somehow, ito rin yung dahilan kaya yung sa improvisation, it creates unrepeatable moments where performance becomes the work itself. Yun. So yung performance, how it was done, mas yun yung highlight ng mga artwork or sorry, yung mga ano, yung mga sine. Tama. Artwork. And understanding appropriation in art. Malapit na tayo matapos, I think. Yeah. Ano yung appropriation in art? Appropriation in art is not a new concept, but rather it is the reproducing or reworking another artwork's image and claiming it as your own. So may nakita kang artwork online, dinownload mo, inedit mo, and then you consider it as your own. Diba? That's appropriation na tinatawag. Okay. So it's a postmodern practice that challenges originality and sole authorship. Artists assign new meaning by placing existing works in new contexts. Duchamp, ready-mades, and LHOOQ attacked traditional aesthetics values. So may maganon yung improvisation. Hindi naman talaga sila yung original na nag-drawing nun. Iba yung nakukunin nila tapos sila nag-drawing. Then akin nila yun. Ibang kapal mo. Pero ang dami, wala pa tayong social media. Di ba? Sa social media ngayon, uso yan. May content yung isa, kukulaban niya, ipopost niya. No, kahit hindi yun pala yung ng may-ari ng artwork. Di ba? So, uso yan. Dati pa man yung angkinan, gayahan, kopya. So, ano yung mga issues that okay, appropriation? Of course, challenges traditional ideas about authenticity and individuality. May mga artists na sobrang ginagawa na nilang trabaho yung panggagaya. Di ba? Hinuhuli sila. Di ba? Sobrang galing na ng manggaya, hinuhuli na sila. So, ayun. Problema yung authenticity saka yung originality. Hindi original kasi ginaya mo lang eh. Di ba? Yun. It raises copyright and intellectual property concern, especially sa panahon ngayon. Napakahigpit na ng intellectual property office. At halos kailangan mo nang parehistro sa kanila. Yan, to give them protections yan, sa artwork mo. Links to conceptualism, yan, moving away from viable, sellable objects and creates the puzzle. Why is an art object different from its real world counterpart? Yun. Ano yung kaibahan ng artwork na yon doon sa mga iba pang bagay? Sa dinabi-dabi ng artwork, di ba? Anong edge mo over those artworks? Diba, to tell them, di ba? Kung ano yung kaibahan. Wait lang.
Alright, sorry ha, sorry. Kumuha lang ako tubig. Yan. Sorry, sorry. Yan, malapit naman na tayo matapos. So, ano yung possible challenges, no, nung issues, no, ng appropriation? Kasi dati pa man, panahon pa man yan nila Aristotle, nila, no, no, not Aristotle, nila Da Vinci. Yan, panahon pa lang nila Da Vinci is meron ng problema, no, yung appropriation. So, yung links to conceptualism and moving away from viable and sellable objects. So, ano na, hindi mo na, parang hindi ka nabibili. No? Hindi ka nabibili. Kung kaya mo palang gawin, gawin mo na lang. Parang ganun yung sistema sa appropriation. You don't honor anymore the creators or nung artwork na yon or creators nung object na yon, kundi kinokopya mo na lang, di ba? Problema yan kasi syempre may negosyo tayo eh. Ang art is more on selling ideas, creation of, di ba, art. Eh, kung kaya palang gayahin, kopyahin lang ng mga buyers, hindi pa sila bibili, di ba? Kopyahin na lang nila. So, it also creates the puzzle, why is an art object different from its real world counterpart? So, yun. Yung art object, ay iba siya, di ba, sa real world counterpart. Wala nang kaibahan. Kapag lahat ng tao kayang gumawa ng isang sining, kaya pala nilang kopyahin eh. Hindi na sila hindi na yung naiiba sa real world na halos lahat meron. Yung exclusivity nawawala. Ganun yung sistema ng appropriation, yung issues in the appropriation. Now, we are to the second to the last slides, no? In artwork, syempre, nandun na tayo sa paghimay ng artwork, no? Sa pagtingin sa isang artwork, you see the signs, the symbols present in the artwork. You also observe the icons, the icons present in the artwork, and comprehend again or jump into interpretation based on dun sa observation or nakita ninyo ng mga icon sa isang artwork. And lastly, you read or ask for the historical, no, or records o kaya ay mga contextual information about the artwork. So makakapag-jump ka na into an interpretation about an artwork. So, yun. Um, Soul making is very important in artistic creation. Um, there are people who find pleasure in creating artwork. So, yung talaga soul making is creating enjoyment, creating happiness by or producing happiness by creating artworks. Kasi totoo naman yun. No? When you produce something and you find it very beautiful, you find it very okay, yung ginawa mo, di ba ang saya ng pakiramdam? So, this is the time where us, your teachers are somehow um encouraging you to create artworks. Kasi masaya gumawa ng artwork, masaya gumawa ng video, masaya gumawa ng audio, ng podcast, and so on. Art creation is very satisfying, no, kapag maganda yung nagawa mo. So, ayan, you can find your soul in art creation. So artistic potential develops through creation linked to self-knowledge. Yung hindi kayo gagaling sa paggawa ng sining kung hindi nyo gagawin yung sining, di ba? If you are not painting anything, wala kang pag-asa na gumaling sa pagpipainting. But in art, with art, you can improve your self-knowledge or your understanding of yourself, no, through art creation. So art production is continuous self-discovery process. Wait lang. And it is continuously self-discovery process. So the more you engage with art creation, the more you know about yourself, the more information yung nakukuha mo, 'di ba? Mas gumagaling ka doon sa bagay na ginagawa mo. The more you engage with art.
Teka lang ha. Okay. So, ayun. Um, you have to encourage yourself to. I as your teacher in art appreciation, syempre, ini-encourage ko kayo na gumawa ng artwork. If you have talents in drawing, pon drawing. Masaya mag-drawing. Nakakatanggal ng stress yung pagdo-drawing. If you are into dancing, no? Sumayaw ka, suportahan mo sarili mo. Lahat tayo meron tayo for sure place doon sa art industry. Some of us may be good at singing, some of us are good in dancing, drawing, and ano man yung talent na meron ka, you can use it freely, no? And discover yourself more about, you can discover yourself more using this artwork. Kasi nga, the more you engage with this artwork, these art forms, no, lalong tumataas yung self-knowledge o yung pag-unawa mo sa sarili mo. Ayan. Modern artistic intention focuses on self-understanding. Creative process involves continuous adjustment between intention and emerging work. Ayan. So, the more yung creative process daw, it involves continuous adjustment. So, hindi ka gagaling sa isang bagay kung hindi mo siya ginagawa. So, kung gusto mong gumaling sa pagdo-drawing, mag-drawing ka na mag-drawing, no? It is involves continuous adjustment. Dati ganito yung drawing mo, no? For sure, pag ginawa mo ng ginawa yan, it will improve to up to a certain level na nasa-satisfy ka na doon sa ginagawa mo. So, or sa output mo. So, at the end, art, why people or artists are doing art, because art enhances awareness and sensitivity. No, art cultivates ability to solve differences that makes a difference. Yung mga maliliit na mga detalye na nag-i-improve yung pagtingin mo doon at ina-adjust mo yon. So artists provide alternative perception and new ways of seeing. No, kapag ikaw ay artist na, iba yung nagkaka-develop ka ng panibagong paningin o pagtingin sa mga bagay-bagay, ay new ways of perception, new ways of thinking, and new ways of seeing, 'di ba? So, ayan, maganda talaga, magandang gumawa ng art. Ayan, challenges preconceived ideas, enabling transfiguration of the commonplace. Street art exemplifies the dialogic relationship with environment. So, um, the more you do art, mas nag-explore ka ng mga possible topics, no, about na pwedeng maging subject mo sa art mo. Yun yung kagandahan doon. Kasi mauubusan ka, parang, alam ba, nag-vlog ka, gumawa ka ng vlogs. Darating talaga yung time na mauubusan ka ng content. Pero, yung punto na yun is, malayo na yung narating mo nun. No? Yung maubusan ka ng mailalaman. Ang dami mo nang nagawa, kaya naubusan ka na ng mailalaman. Yun yung idea. So, yung challenges mo sa pag-iisip, na may nahihirapan ka mag-idealize ng mag-ideation or mag-isip ng idea about your artwork, mag-i-improve yun. Bakit? Kasi, ano eh, nasanay ka na sa hirap. So, nasanay ka sa hirap. So, nafo-force ka na mas, you know, improve yourself. Yun. So, I think that's the whole topic of our week is, first, the art is a recording. It has a meaning that are waiting to be perceived or to be understood by you as the viewers. And of course, art can be a tool for every one of you to express yourselves, to improve yourselves, to understand better yourselves. 'Di ba? So, you can do appropriation, galing ka sa artwork ng iba, gayahin mo, wala namang masama dun eh. Nagsisimula ka pa lang naman, 'di ba? O kaya improvisation, 'di ba? Gumawa ka ng artwork na mabilisan or parang biglaan na lang.
'Di ba? Yan naman yung mga common sa mga modern artwork natin ngayon, 'di ba? Yan. Ang mahalaga is um isama mo sa artillery mo or isama mo sa weapons mo yung art to express yourselves to to give to educate other people, People, influence other people. influence other people, influence other people. Okay? So, ayun. I think that's the end of our class. Meron ba kayong tanong? Ayan. I'll stop the recording here. Ayan.